Good afternoon. At ito naman, siyempre, iba naman ang ating luluto ngayon. Kung may tira kayong galunggong, di ba? Minsan nagprito tayo, di natin nauubos. Kami tinatabi namin yan, nilalagay namin sa rep kapag di naubos. Ayan. Kaya ngayon, para di masayang, iluluto natin siya. Ayun, nagisa na ako ng, nailagay ko na yung ating, nailagay ko na yung ating luya. Siyempre, kapag nagluluto ako, inuuna ko ang luya. Tapos, pinagsasabay ko na yung bawang at sibuyas. Ayan. Kasi gusto ko mas tunog yung luya para mas malasa siya. Kaya inuuna ko siya. Lalagyan na natin itong ating, napasok ko. Itong ating kamatis. Pang maliit na kamatis lang ang ating ilalagay. Nasaan na yung sakit? Lalagyan na natin itong ating gata. Nakalata lamang ang pinabili ko dyan sa Bakala. Naubusan kami ng powder, yung Maggi powder. Kasi gustong gusto ko yun eh. Parang tunay siya. Hindi ko masyadong gusto itong nasa lata. Hindi siya malasa pero no choice na. Kailangan kahit yan na lang gamitin para makapagluto ako ng galunggong. Lalagay ko na yung suka niya. Naglalagay tayo ng konting suka, siyempre. At ang ating patis. Okay na muna yun kasi yung galunggong natin meron ng asin. Huwag muna natin tatakpan kasi meron siyang suka. Ngayon, ilalagay na natin ang ating galunggong. Tingnan mo, may pakinabang yan dati. Di ba sa naawa sa aming mga pusa? May pagkain naman sila. Kaso mas gusto nila yung pagkain na galing sa yan, ganyan, mga isda, manok, ganyan. Yung mga tira-tira. Mas inuuna nilang kinakain. Kapag gutom na sila, sa kanila kinakain yung, ano ba yan? Yung parang flakes na may kapitbahay kami dati dyan eh. Yung mga gandang babae, umani sila, dalawa magkapatid. Talagang binibili pa nilang pagkain yung aming mga pusa, sako-sako. Hanggang ngayon, lumipat na sila ng tiraan, gabi-gabi, dinadalan ng pagkain ng aming mga pusa. Pero kapag wala pa akong naibigay na pagkain na late, parang silang tao eh, nag-aalmusal, tanghalian, hapunan. Kapag na-late ang aking bigay, kinakain din nila yung no choice sila. Siyempre, lalagay natin yung ating mga sili, yung aking pinitas. Ang dami namin sili. Lalagay na natin yan para mas masarap yung ating ulam. Takpan ko muna. Nakwento na naman ako. Bango. Ang bango ng galunggong dahil na-prito na siya. Siyempre, mas masarap yan. Iba dun sa sariwa. Ilalagay ko yung aking Knorr chicken cubes at saka paminta. Konting paminta lang naman.
para mas masarap siya. At syempre, paglalagay na tayo ng malunggay. Oo, dami. Marami kaming tanim na malunggay eh. Kaya marami akong ilalagay. Para mas healthy. Yun. Ang dami, diba? Marami kami eh. Halos nakapaikot kami ng malunggay. Takpan muna natin. Ilalagay na natin itong ating talong. Siyempre, pinrito ko na yung talong kanina para medyo mabilis yung ating video. Inuna ko ng pinrito yung ating talong. Di ba? Ang sarap niya talaga. Okay na yung sabaw na yan. Di ba? Sandali na lang yan. Ayan, luto na. Luto na yung ating ginataang galunggong. Ayan, ganyan ang gagawin ninyo ha. Kapag kayo naubos ang galunggong ninyo, kahit anong klaseng isda, luto nyo ng ganyan. Hindi masasayang at mabubusog pa kayo. Iba ang lasa talaga kapag prito siya kaysa sariwa. Siyempre, may kakaiba siyang lasa. Salamat sa lahat ng nanonood ng aking YouTube channel at sa nanonood din ng aking FB page. Thank you so much. God bless.